Magandang araw, ako si Teacher Laarni, ang inyong magiging guro para sa araw na ito. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa pagsusuri ng katotohanan. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa pagkakaroon ng katatagan ng loob sa pagsasabi ng katotohanan. Nasabi at nagawa mo rin ito nang walang pag-aalinlangan o takot anuman ang maging bunga nito. Dadako naman tayo sa pag-aaral kung paano susuriin ang isang pahayag, bagay o pangyayari bago gumawa ng anumang hakbang o kilos. Ipababatid sa iyo sa araling ito ang mga panggagalingan ng impormasyon na maaari mong gamitin. Kabilang dito ang mga balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at pagsangguni sa taong kinauukulan. Ang layunin natin para sa araling ito ay nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon sa balitang napakinggan. Patalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon at pagsangguni sa taong kinauukulan. Tignan ang mga nasa larawan. Maaari mo bang ilarawan ang mga ito? Ikaw, bilang isang bata, paano mo nga ba inaalam ang totoo? Ano-anong paraan ang ginagawa mo upang matuklasan ang katotohanan? Sino-sino ang iyong tinatanong upang makakalap ng tamang impormasyon at mabatid mo ang katotohanan? Unang gawain. Tingnan ang bawat larawan. Tukuyin kung ano ang ipinakikita at isulat ito sa hanay ng katawagan. Suriin kung ito ay maaaring magamit sa pagkalap ng impormasyon. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi sa hanay ng pasya. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Natukoy mo ba kung alin sa mga larawan sa itaas ang maaaring pagkunan ng impormasyon upang malaman ang katotohanan? Maaaring minarkahan mo ng check ang lahat. Oo, posibleng makatulong ang mga ito kaya tama ang iyong sagot. Subalit, hindi sa lahat ng panahon ay tamang impormasyon ang maaaring ihatid ng mga ito kaya tama rin na X ang iyong naging sagot. Tignan ang sa hulihang bahagi ng video ang susi sa pagwawasto. Ikalawang gawain. Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang tama kung ito ay halimbawa ng pangangalap ng tamang impormasyon. Isulat naman ang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang susi sa pagwawasto ay matatagpuan sa huling bahagi ng video na ito. Alam nyo ba mga bata na, nagkalat na ang napakaraming impormasyon. Abot kamay ito ng marami sa iba't ibang forma o paraan ng paghahatid. Bilang halimbawa, nariyan ang internet, dyaryo, telebisyon, mga anunsyo, profesional, eksperto at mga kinauukulan. Magkaganon man, madalas na iba-iba ang sinasabi tungkol sa iisang bagay. Nagdudulot tuloy ng maling kaalaman at kalituhan sa mga tao. Maraming mamamayan ang sumasangguni sa hindi tamang batayan. Naniwala sila sa mga sabi-sabi ng iba. Ang iba naman ay sa maling tao nagtatanong. Dahil dito, mahalagang masuri mo ang mga impormasyong iyong natatanggap. Nararapat na ikaw ay maging mapanuri sa mga balitang napakikinggan, patalastas na nababasa o naririnig,
na panunood na programa sa telebisyon sa araw-araw. Ang mga ito ay nangangailangan ng gabay at pagsangguni sa mga nakatatanda o kinauukulan. Bakit mahalagang masuri mo ang mga impormasyon? Halina't basahin natin ang tulang pinamagatang Maging Mapanuri, ni Mary Joy T. Flores. Suriing mabuti ang balitang narinig. Baka pekeng anunsyo, iyong may hatid. Ang iba'y maniwala kung hindi kikilatisin. Katotohanan lamang ang dapat sabihin. Patalastas na napanood, suriin ang pakay. Mga nakatalang datos alamin kung tunay. Bawat detalye ay dapat mong siyasatin. Kung kainahinala ay balewalain. Balitang nakalap, huwag agad ipagkalat. Baka mali ito, ikaw at iba ay mapahamak. Tiyaking mabuti ang totoong pinagmulan. Sumangguni sa kinauukulan kung kinakailangan. Naunawaan niyo ba mga bata ang tulang ating binasa? Ikatlong gawain. Sagutin ang mga katanungan ayon sa isinasaad ng tula. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Matapos mong matuklasan ang mga bagong kaalaman tungkol sa pagsusuri ng katotohanan, magsasagawa ka ng mga kilos na magpapakita ng paggamit mo ng iyong natutuhan. Lilinangin mo rin at iaangkop ang mga ito sa iba't ibang sitwasyon. Ikaapat na gawain. Basahin ang bawat sitwasyon. Magpasya sa iyong gagawin sakaling mangyari ito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Magaling mga bata, sagutan natin ang ikalimang gawain. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Magpasya kung tama o mali ang ginawa ng mga batang kakilala mo at isulat ito. Kung mali, isulat ang payong ibibigay mo upang makakalap sila ng tamang impormasyon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Muli, ang susi sa pagwawasto ay matatagpuan sa huling bahagi ng video na ito. Ika-6 na gawain. Pumili ng isang isyu o paksa mula sa nakasulat sa ibaba. Magpasya kung anong tamang pagmulan ng impormasyon upang malaman mo ang katotohanan. Isulat ang nakalap na impormasyon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tandaan natin mga bata, sa makabagong panahon na nagkalat ang mga impormasyon, mahalagang masuri mo ang mga ito. Hindi ka dapat agad-agad na naniniwala rito. Kailangan ding maging tiyak ka muna bago mo ito ipaalam sa iba. Ang pagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbang ay dapat taglayin ng batang katulad mo. Sa pamamagitan nito, makasisigurado ka na tamang pasya ang iyong mabubuo. Tamang kilos din ang iyong magagawa. Muli mga bata, maging mapanuri. Sumangguni sa kinauukulan, makinig sa radyo, manood sa telebisyon, magbasa ng mga pahayagan at mga anunsyo upang makakalap ng impormasyon. Pag-isipan kung tama ang mga nakuha mo sa mga ito bago maniwala.
Narito na ang ating huling gawain. Sagutin ang mga sumusunod ayon sa iyong natutuhan sa araling ito. Isulat ang letra ng sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Natapos mo ang ating aralin. Mahusay mga bata, inaasahan kong susuriin mo muna ang isang pahayag, bagay o pangyayari bago gumawa ng anumang hakbang o kilos. Hanggang sa muling video lesson natin. Paalam.